Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. At saka, Filipino. Tama, di ba? Filipino nga. Support the Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3!
Paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Mga bangga, sa programang ito walang formula ang success. Wala ring format Siyempre, kanya-kanyang diskarte. at kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, partner, Mapapakinggan nyo na po ang iba't ibang kwento ng inspirasyon dito lamang po yan sa Believable Stories. hatid sa atin yan ng MX3. Dito ako, Believe! Simula at pangarap. Isang batang lumaki sa Pasig, nasanay sa simpleng baon at simpleng buhay. Panganay sa magkakapatid, maagang natutong maging responsable at tumulong sa pamilya. Bata pa lang, malino na ang pangarap niyang maging pastry chef. Kahit ang landas na tinaakmunan niya ay malayo sa kusina. Pagsubok at pagbangon. Partner? 13 taon siya nagtrabaho sa BPO. Mhm. Maayos ang kita, may seguridad, may direksyon, ngunit pinili niyang iwan ang sigurado para tuparin ang pangarap. Hindi naging madali, naubos ang ipon, nabaon sa utang at napuno ng pagdududa. Gabay at pundasyon. Ngayon, ang dating pangarap ay isa ng cafe na bunga ng tapang at tiyaga. Ngunit higit sa negosyo, ipinagmalaki niyang ang pamilya na hindi siya iniwan. Ang pundasyong nagpatatag sa kanya sa bawat pagsubok. Sandigang banal na salita. Sabi nga, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness, instead, He is patient with you. Mga bangga, iniwan ang sigurado, tinimpla ang pangarap na totoo. Makasama natin ngayon si Ken Francisco, ang ating chef ngayong hapon. Magandang hapon sa iyo, chef. Magandang hapon sa inyo, DJ Jimbo, and hi, DJ Sheena. Hi! Hello! Ayan, o diba? Parang ang saya-saya ni Chef. No? Tama, alam mo, nakaka good vibes, no? Yung kanyang ngiti at parang relax lang siya dito, partner. Totoo. Kanina nga off-air, parang gusto ko nang umpisahan yung daldalan. Diba? Hindi lang halata, pero kinakabahan na. Naku, parang hindi naman. Kamusta naman ang isang Ken, ang chef? Kamusta ka? Okay naman po, DJ Limbo, overall. So, I'm into fitness now, so gusto ko mag-lose ng weight. Yeah, okay naman family-wise and everything. Yeah. Is this your first time na ma-interview sa isang radio station? Yeah, first time sa radio station. Tapos Energy FM pa. Why? O, diba? Diba? Ano lang, ang taray lang, partner, no? Pero eto, matanong ko, chikahan lang tayo, kamusta naman ang childhood ni Chef? Thank you for that For that question. wonderful question. So, typical childhood lang for the young Kenneth Francisco. Typical in a sense na I'm the eldest sa 6 na magkakapatid. So, lumaki ako na in a generation, paghahalataan yung edad, millennial, lumaki tayo sa generation na hindi pa uso yung mga iPad, hindi laging online. Walang social media. Walang social media. So, it's a typical childhood na naglalaro with friends sa labas ng bahay, uuwi paghapon, manunood ng teleserye, matutulog ng maaga, tapos papasok na naman the following day. There. Oh, anong isang pangarap ng aming chef ngayon, Chef Kenneth? Ano pangarap mo nun? Ang pangarap ko, the high school Ken specifically, gusto talaga niya maging pastry chef. Yun talagang gusto niya, maging baker.
I remember it correctly sa journal ko kasi I do journaling or they call it diary back then. Okay, oo. Yes, it was written there na gusto ko talaga maging pastry chef and nakalagay doon na hindi lang basta pastry chef, dapat nasa Paris. Oh, Ay. paano nagsimula yan? Kasi 'di ba, ano ba 'to, nasa family niyo ba yung mga chef or talagang may nag-udlok lang sa'yo ng mga kaibigan mo o kababata mo? Wala talaga eh. Yun din pinagtataka ko, DJ Limbo. Sabi ko, saan nanggaling? Kasi wala naman kaming background. Like, family-wise, wala talaga. Or even relatives, wala talagang into baking. Random lang, I was in second year high school that time. I was watching RPN or LBC 13. Ewan ko lang kung alam na nila yung TV na yon. Abutan na Yeah, yan. nabutan na natin. I was second year high school at that time. Then randomly, I scrolled on, you know, Chef Henny Season? Henny Season. His master in pastries. And the young me, while watching, sabi ko, ba't ang fresh naman ng chef na to? Tapos parang ang sasarap ng mga binibake niya. Oo. Tapos ang galing lang kasi she's making wedding cakes, fondant, tapos hindi pinapawisan. Sabi ko, parang ang gandang work naman ito. And at the same time, sweet tooth din kasi ako. Food lover ka? Food Malamang, lover. kaya- Yeah, Okay. food lover. Pero into sweets. Oo. That's my weakness. Ayun. Pero eto ba? Ito ba ay naging trabaho mo rin right after mong gumraduate? Or napunta ka muna ng ibang landas? Wala, as much as possible. I remember we had a conversation with my dad at that time. Kasi I really want to pursue pastry chef or baking. Actually, in high school, hindi pa uso or mahal pa yung culinary na course specifically, Yes. di ba? Oo. So you need to go to HRM yata. At that time, kailangan mag-HRM ka muna. We had a conversation with my dad na sabi ko, pagka-graduate ko ng high school, gusto ko mag-HRM. And unfortunately, life happens. We have financial struggles and maybe a different priorities at that time. Hindi natupad. Ano bang work ng parents mo, yung father mo tsaka yung mother mo? Si Papa, security guard. Sa isa, maraming company or industry na pinasukan si Papa as security guard eh. Ang mother mo? Si Mother wala. Housewife si Housewife. Ma'am. Yes. Medyo hindi, kumbaga, Mahirap. Mahirap, Oo. lalo na. Mahirap. Sa totoo lang, lalo na kasi culinary. Yes, Parang oo. pag pinakinggan mo, ay, kurso na mayayaman. Yes, Ganun di ka, ba? ganun. Kumbaga, limited mahal. lang, nakapag-enroll dito. Correct. Oo. Mayayaman talaga. Yes, katulad ng mga parents, ang ipapayo niyan, partner, maghanap ka muna ng Oo. trabaho na mabibigyan ka ng pera. Yan. Yes. Oh, Tsaka na Exactly. lang, diba? Ganyan na ganyan. Very Oo. the typical Asian mom Yes. na meron tayo. So ito yung Oo. tahaking mong landas. If you really want to do pastry chef, maybe you can do that after na. So, back then, ang gusto nila yung mga in-demand na course, 'di ba? Ano ba yung in-demand back then? It was nursing, engineering, computer. Ayun, hindi ako napunta sa pastry or sa food industry. I took up computer science. So, ang layo, no? Oo, Tinalo, sobrang no? layo. Ang layo. Oo. Mula sa pagkakalikot ng tinapay. Yes. no? Naglikot ng computer. Computer. Naging computer yung Oo. kinalikot na. Hindi na yun na hindi na nakapag-bake. So, yun. gaano ka challenging sa ito? Kasi, ang puso mo ay nasa pagiging chef, no? Yeah. At dito naman, pagka-computer, anong pakiramdam? Anong sakripisyo ang ginawa mo dito? Mahirap siya kasi at that time, wala talaga akong choice eh. Kailangan kong tapusin to because, number one, I need to help the family. Tama. I set aside my dream of becoming a pastry chef because I want to at least change the situation that we have during high school kasi it was really tough. Mahirap talaga yung buhay namin. Especially nung 6 na lahat kami nag-aaral, doon talaga yung pinaka nakita ko, no, hindi ka pwede mag-HRM, hindi ka pwede umarte na magiging pastry chef ka dahil yung mga kapatid mo, wala na babaunin the next day. So, no, hindi talaga. So, I put that aside. Sabi ko, maybe in different universe or maybe in another lifetime, baka matutupad natin siya. So, I don't put pressure to myself and pressure to my parents as well na, sige, I'm gonna take computer science kasi nga, at that time, yun yung in-demand. So, yeah, I finished that. Ang hirap rin, partner, no, dahil nga yung burden ng bilang panganay. Yeah. Diba? Salo niya lahat. Oo, parang Mm-mm. feeling mo, responsibilidad ko ang lahat. Yes. Kumbaga, magsasacrifice ka para sa mga kapatid mo. Yes. Correct. Bibigay mo. Ano yung unang trabaho mo? When I graduated in computer science, a week after the graduation, may trabaho na agad. So, nag-apply Wala nang na ako. pahinga. Wala nang pahinga. Diretso na, Hindi ka oo. pwede magpahinga. Oo. Kailangan na magtrabaho ka na Tama. agad. So, salang agad ako sa BPO or call BPO. center. Doon na. So, at the age of 18, I started working in BPO. So, I explored different LOBs or line of business, customer service, technical support, chat. Lahat na. Inikot mo. Lahat inikot kasi I Oo. stayed there for 13
12, 13 years So, paano in that yun? industry. Tagal. Hindi ka ba, kumbaga, kasi trabaho ka agad, never ka bang nagtanong sa sarili mo, teka lang, parang dapat sa edad ko nito, medyo petiks pa lang ako. Kumbaga, ini-enjoy ko muna yung buhay ko. Buhay, Oo. no? Yes. Kasi, di ba, tayo noon di ba, uso yung pagkatapos mag-aral, kailangan mo na magpahinga muna kasi nga medyo matinding araw-araw ka nag-aaral eh. Correct. At, The thesis oo, and all, the oo, lahat. OJT, di ba? Sakit sa ulo, di ba? Oo. So paano Exhausted. never ka bang nagtampo sa magulang mo? Teka, bakit kailangan magtrabaho agad ako, ganyan? Wala namang pagtampo. Kasi in fairness naman sa parents ko, it was really never a force or a put up responsibility na when I graduated, I need to do this, I need to pay this, Mm-mm. I need to catch on my siblings. Wala naman silang ganun. Oh. In fairness sa parents sarili, ko, ikaw mismo. oo, ang sarili gusto. na lang. It's in myself na pag it's a panganay in me na merong sense of instant responsibility na whether my parents would ask me to do it or not, I'm still gonna do it anyway. Oo. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? That time, gaano ba kalapit ang loob mo sa ating Panginoon para makayanan itong mga sakripisyo na ginawa mo? Whenever I pray to God, nung mga high school pa lang ako, kasi clearly remember it, writing it every single day, every single page of my diary or my journal that I'm gonna do this. And at the same time, when you start to realize, diba, as life goes on, time went past, I feel like I asked the Lord, sabi ko, Lord, baka hindi talaga para sa akin. Baka iba yung plano mo para dito. So, sige, I'm gonna set it aside na baka ito yung calling mo. Mm. 'Di ba? That's how you question your sense of purpose Tama. in life, 'di ba? Parang what's next, 'di ba? Baka ito lang talaga. Ito yung binibigay sa Ito atin yung ng Panginoon. binibigay, no? yeah. So I need to settle for this. So at the time, yun na yung motivation ko kasi I enjoy what I do. Mm. I found different sense of purpose in call center, in training specifically because my last position is doing trainings already. So helping people, motivating them and all, and do a lot of speaking engagements. I feel like, oh, I love what I'm doing. Wala na, yung spark to reach for the dream of being a pastry chef, wala na talaga. Iba yung pakiramdam, no? Pag yung gusto mo na, Yes. di ba? Yes. Ang saya, kumbaga Yes. parang walang tinik sa puso Oo. mo na para Oo. gawin mo itong lahat Correct. at makatulong sa kanila. Pero kailan mo na-realize na parang, oops, teka lang, sundin ko kaya yung unang tinibok ng puso ko? Yeah. The first what if, 'di ba? Mm. Balikan natin yung core. Yan. Core, bakit gusto mo or bakit di mo subukan ulit? My greatest motivation nung nagising na lang ako isang araw na I need to do this was been in my family. Kasi working in 13 years in the BPO, gradually nagbago naman yung buhay. Mm. And I'm seeing my siblings na nag-graduate na, nagkaroon na rin ng mga work, they're stable already, they're helping our parents, and yung responsibility ko as panganay, parang naging optional na lang. You get me? Parang hindi na kailangan, uy, bayaran mo ito, going tubig, wala nang ganun. It's just optional kasi nga, we're 6, and all of us are already, stable at our So, jobs. tumutulong na sila sa iyo. Tumutulong na lahat. Parang, sabi ko, in 2023, ako naman muna. Ay, Ako naman cute. muna. Oo. It's really motivating. And at the same time, sabi ko rin sa sarili ko, I asked the Lord, sabi ko, Lord, pag hindi nag-work to, natuparin ko yung dream ko, or hindi talaga mag-workout sa akin, siguro, babalik na lang po ako ulit sa pagiging trainer. Kasi, masaya naman po ako din eh. Parang yun yung calling mo for me. Pero I need to try this. Because the high school Ken will be so happy pagka sinubukan niya. Like, I'm not after success right away kasi hindi naman agad makukuha yun in overnight. Pero, I just want to try. So, gano'ng kasakit? Bili mo, in 13 years, no, sa Yeah. pagiging BPO mo, iniwan mo yan eh, di ba? Yeah. So, tapos pinili mo yung talagang gusto mo, no, sa Mm-mm. buhay mo. Yeah. So, paano ka nagsimula? Nagsimula ako since malaki din kasi, or during my time, enough naman yung sinasahod sa call center. So, slowly, nag-i-invest ako ng mga gamit ko sa baking. So, I buy baking pans, sa next cut-off, yung ingredients naman. Next year, bibili na ako ng oven. Unti-unti, hindi naman siya biglaan na binili lahat. Tapos, slowly, I teach myself. Like, I didn't went to school to study baking formally. It's always about YouTube University. It's all about self-taught. I read a lot of books and baking recipe kasi I really want that. Tapos, nung nagtatrain na ako sa bahay, I'm posting it online. Tapos,
And then eventually, people or my office mates, my relatives would support me. May mga suki mo na. May naging ano na, may umorder Order na. na, Oo, see, sumusuporta. it's working, Lord. Mm-mm. Diba? Ito na yun. Mm-mm. Sabi sa'yo pero wala lang akong drive to like, let go of what I have in the corporate. Kasi, I'm thinking na if I let go of this, at that time if I let go of this, what will happen? Oo. Will this baking as a business sustain the lifestyle and the expenses, the Totoo, bills that I oo. have? Hindi. Sabi ko, hindi muna. So, on the side, I'm still continue baking, selling it to friends, not selling it like national level or local level. Wala pa. Like close friends lang, relatives. Doon muna. Diba? You start small. So, on the side, DJ, ginagawa ko na yung baking. But like, not 100% focus on that. Maybe on a weekend, I'll do that. So, anong mga naging struggle mo dyan? Kasi syempre, hindi biro ang pagtatayo ng business, no? Mm-mm. May ano ba yung mga pagsubok na, alam mo yung darating sa isipan mo na parang gusto mo na sumuko, parang mali yung naging decision ko. Yeah. Dumating ka ba sa puntong ganun? Yes. Grabe yung point ng life ko na yon. Kasi when I decided, di ba, I was motivated na to let go of the job. Sabi ko, wala na, hindi na nila, parang hindi na nila ako kailangan. Kaya na ng mga kapatid ko. I decided to let go of my job. I resigned. I bet on myself. Trust me when I say 100% of what I have, my savings, Lahat talaga. lahat sinagad ko na, DJ Oo, Sheena. Sabi ko, ay, sige na, ilaban na natin to. It's now or never. With the mindset na pag hindi nag-work, lagi namang may fallback, right? Oo, I can always totoo. apply. Ang dami namang call center dyan. I can always go back to being a trainer. Pero, I bet on myself. Sabi ko, sige, lalaban ko na to lahat for the last time. Kailan ko pa ba gagawin to pag 50 na ako? Oo. Pag 60 na? No, I need to do it now. Kasi the timing is, maybe God's grace, the timing is just ready. Unfortunately, ang nangyari there was, I failed. I failed the baking business. So, I failed on that. Yung budget mo, naubos nito. Hanggang sa dumating sa punto, nangungutang ka. Yes po, DJ. So, paano yan? Ano pang nagpalakas sa loob mo? Kasi, anong discarding ginawa mo dyan para makasurvive ka? Ang nangyari kasi doon, so di ba, I bet on myself. Ako kasi think ahead na ako, think forward na ako na if I start this business, start na lahat. Binili ko lahat ng packaging and I buy in bulk. Hindi yung pa isa-isa lang, I buy in bulk. So, ang laki na expenses. So, nung hindi na siya nag-work out, it's a depressive, not really depressive, but it was a confusion in my end na, am I taking the right path? Tama ba tong ginawa ko? May Should I listen pagsisisi. to? Opo. I blame myself. I cry Mm. myself out na parang hindi yata nag-work. Wrong move. Wrong move. Oo. Mali ata, di ba? Ikaw kasi, dapat nakinig ka na lang sa kanila, pero hindi. Hindi. So, I failed on that. Nangutang ako sa mga family ko, sa mga friends ko. Wala eh. It didn't work out. So, it's really, questioning my identity. Kasi what to do now, di ba? It's more of me thinking, what's next now? Like, nabigay mo na lahat, na-try mo na eh. So, should I stop? Diba? So, I asked the Lord, should I stop? And that's really, I consider myself a failure at that time. Kasi, diba, I let go of everything. So, yeah. Ano yung sign na sabi mong, kumbaga, lalaban ako uli? Ito na, Yeah. first step. Ito na yung motivation ulit. Kasi di ba nawala na eh. Nawala na kasi nga. It's just a reality. You're being a human, di ba? Na pagka hindi nag-workout yung isang pangarap or isang bagay na pinaghandaan mo, Gusto mong pinag-ipunan mo yung gusto mong gawin, it's normal for you to feel disappointed, di ba? You hate yourself, you blame other people. Yes. Yes, totoo. 'di ba? Kasi nga wala kang outlet eh. So Oo. it's comforting to blame na lang other or dapat kasi ganito, dapat ganyan. But no. So my turning point there, I feel like my family, especially my parents, even though I'm a failure, I look at myself as a failure at that time. Hindi nila pinadama yun sa akin. They were like motivating me na try it one more time. Maybe the online baking business is not working. Try to put up a shop, a physical shop. And long story short, nung nagkaroon sila nung retirement home sa Morong Rizal, and we always visit them every weekend, sila papa na rin, sila mama na rin naghahanap na may mga pwesto dito kasi nga they stay there for Tumutulong na sila sa'yo. tumutulong na, na I Oo. put up the business and I was like, ma, pa, wala na nga. Sabi ko, anong ipangdadaw natin dyan sa
Eh, di ba naubos na? Tsaka Hanggang hirap- ngayon, may ang mga hirap- box pa ako ng mga baking Tsaka ko. ang hirap magsimula kasi Correct. yung kumbaga iisipin mo ulit yung ginastos mo na naman Nilabas mo na lahat eh. Nilabas ko Oo. na, yes, nilabas ko na Mm, lahat. mm. As in, wala na talaga. Sabi ko, pagka, at bahal naman ako ng parents ko, especially my dad. I remember si Papa nagpautang sa akin na sige, ako nang bahala dun sa down payment nung renta, kahit kailan mo bayaran. Like, whether mag-work yan or hindi, kunin mo. Kasi they believe in me. Mm. Supported. Yun yung masarap Opo, pakinggan, no? iba. Yes, no, iba. yes, it is. And it takes just one person to believe in you to continue doing. Napakasarap pakinggan, no? At madama, lalo na manggagaling mismo sa pamilya mo. Eh. Opo. Mm-mm. Totoo yun eh, hanggat may isang naniniwala partner, no? Ang sarap sumigi sa buhay, Yes, di ba? yes. Minsan kahit ikaw sa sarili mo, ayaw mo na, sinukuan mo na. Pero pag may isang nagpo-push, 'di ba? Kasi parang Pamilya mo nagpapalakas yan o ng loob. hindi, Oo. 'di ba? Push, sige, Oo. gawin natin Laban. to. And later on, they're right, 'di ba? I am where I am now because they believe in me. Yeah. So, grabe. Yun lang. Anong natutunan mo, Chef Ken na lang tawag natin sa Yan. kanya? Yeah, frustration. Sa mga sa Sa mga chef. nangyari sa buhay mo from childhood up to present, no? Yeah. Kasi ang daming mong pinagdaanan, hindi biro eh. Yeah. Anong natutunan mo sa story ng buhay mo? Sa story ng buhay ko, maybe you always need to show up. Hindi ka pwedeng, like in my, and when I'm starting Kape Cisco, this might be funny, but when I started Kape Cisco, kasi located yung shop sa mismong harap ng university. Mm. So, kahit pa sinuspend na yung klase because sa bagyo, Mm-mm. nandun pa rin ako, bukas pa rin ako. Minsan pupunta ako ng shop na walang ligo, Mm-mm. hindi pa ako ayos. Tinututukan mo talaga. Tinututukan Oo, ko, kasi so you nadala need ka to na nung show una up. eh. Yes. Mm-mm. Yes, nadala ka na eh. And you really want to make this thing work, so you need to be present. Wala Yes. akong asang iba eh. Tama. Although andyan yung family ko, pero physically, I need to be there. Mm-mm. Diba? I need to really make this work out. Kasi pag hindi, ano na lang. Diba? Kumbaga may takot ka na kasi nung Mm-mm. nangyari sa'yo nung una, hindi mo, kumbaga parang, ano ka lang eh, todo bigay ka lang, Yes gawa-gawa po. ka lang ngayon. Kailangan tutukan mo Oo. talaga. Ang Mm. business, ako naniniwala ko, ang business, talagang kailangan, pag magtatayo ng business, dapat tututukan mo yan sarili Hands-on mo. ka dapat. Hands-on ka yes, dyan. dapat. Mm-mm. At talaga, alam mo, dapat yung hirap at Yes. pago, dapat madama mo yan eh. Totoo. Para doon sa mga staff mo, papa-explain mo sa kanila na Mm-mm. ganito ang gagawin natin. Dapat lagi nakafocus tayo sa business, Yeah. at hindi manghihinayang kapag tulad nito, walang pasok. O, kailangan may diskarte. May diskarte, oo. Totoo. Hindi, kumbaga, alam mo partner, no, isa rin sa natutunan ko sa storya ni Chef, no, yung sinasabing, God will provide. Tama. Hindi literal na pera ibibigay sa'yo ni Lord eh. Mm-mm. Yeah. Yung strength mo Tama. para makabawi uli. Yung Correct. mga tao sa paligid mo Yes, na magpo-provide sa'yo ng motivation, Yeah. di ba? Mm-mm. Until now, ano yung dala-dala mong dasal, no? Simula pagkabata until now. Ano ba yung Yan. pinanghawakan? Ano yung laman ng diary mo ngayon? Yan! Wow. So, ang laman na lang ngayon ng diary ko, every time I write on my journal, it's always been full of gratitude. Talagang it's pasasalamat. Andun na ako sa point na I can't wish anything kasi at the time na walang-wala ako, Mm. God was just there. Siya lang naman yung kakampi, siya lang yung Tama. kausap ko at night. Kasi medyo hindi emotional ang family, so I cannot cry. At 20 years old, iyak Oo. ako sa parents ko. No, I cannot do that. So, I cry myself out, lock my room, 'di ba? Write on my journal and just pray to God na Lord, sana mag-work out, ganyan. Kung dati ganun pa ako kay Lord, ngayon it's full of gratitude. Nagpapasalamat na lang talaga ako sa Kanya. Anong mensahe mo sa... Unahin muna natin yung tatay niya. Ayan. Kasi ito yung, Oo. nakikita ko yung tatay niya yung Very supportive. isa sa talagang nagpalakas ng loob mo. No? Opo. Mm. Anong mensahe mo sa kanya na ngayon? Eto ka na eh. Natupad na yung pangarap mo from Yes. BPO to Yeah. Chef, Chef. no? Mm. na talagang legit na talaga. Oo. Anong mensahe mo sa tatay mo? Ako nakikinig yun ngayon si Papa, ano? Hi, Papa. Ayan. Nakikinig sila sa telecast. So, backstory lang, even up to now, kasi nakatira kami sa medyo rural part ng Morong. So, every time na pupunta ako sa shop, which is in the National Road, lagi hinatid ako ni Papa. Tricycle. Wow. So, he will wake up at 6 a.m., 'di ba? Sundot hatid ako, 'di ba? Kung Disney princess kind of treatment, 'di ba? Yes, yes. Grabe, ganun ang Papa. Hindi ako papatapakin niya sa lupa. Kailangan paglabas ko ng bahay na sa tricycle na, dun Grabe. bababa ako nasa shop na. So, yung ganun mga small gestures ni Mm. Papa, grabe yun. I really appreciate that. I don't tell it to him often, but know pa that I really appreciate that every single time.
Lagi yun. Kaya, ayun pa. So, I never regret na hindi mo ako pinag-take ng HRM or ng culinary. Wala na ako doon. Kasi if ever pa naging ganun yung buhay ko, then maybe I'm not doing bigger purpose right now. Maybe I'm just, caged in the kitchen doing my cakes. Kasi with what I do now in cafe, I get to hear people's story, I get to talk with them. It's like a bigger purpose. Tama. Rather than, inside the kitchen doing your stuff. I mean, I still do it, pero in a greater audience. So, yeah, thank you pa. Thank you so much for believing in me, for trusting me, and to continue supporting me after everything. I hope you're proud. Aww. Ang sarap ng relasyon partner ng ng isang anak at tatay na hanggang sa paglaki mo hindi ka pababayaan talaga. Oo. Grabe. In 30, sinahatid Walang ka pa. Sige nagbago. nga. Walang Walang nagbago. Oo. Oo, ganyan sila. Sa mother mo naman, Naku, si mama. Grabe rin yung effort ni mama raising up. Kasi I remember lahat ng struggle ni kung si papa very hands-on or very responsible sa mga household bills, si mama naman yung best in side hustles. So I'm pulling it out of my memories na my mom would sell fish, magtitindera sa palengke, magtitinda ng mga almusal. Rakiterang Lahat, ina. lahat. Rakiterang ina. Kung may tanging ina na nun, siya na yun. Oo. Lahat tinatrain niya. Tapos mag-uutang sa kapitbahay para lang may pang tuition ako. Naranasan pa ni mama na ipabarangay siya kasi hindi nakapagbayad ng utang. Lahat talaga. Kasi as panganay, nakita ko yun lahat eh. Lahat ng struggles nila and challenges as panganay, I see them all. So, alam ko yung struggle ng parents ko. So, now that we have the capabilities na to at least pay back or pay them, diba? In whatever ways, it's just really, it's just really happy to see your parents, being spoiled. Ganon. At para naman sa mga katulad mo na syempre nag-umpisa partner na hindi pa hawak yung pangarap or hindi pa natutupad. Yeah. Pero ngayon, eto na. Diba, chef ka na. Ano yung may papayo mo sa mga katulad mo na nagsisimula pa lamang? If you were planning to start a business, I'd say na you have to start with the kind of business that you really love doing. Yung hindi ka makakatulog or hindi ka mapapakali pag something went wrong and that whatever business or industry you're gonna put in, and you have to be present, you have to show up. Dapat yung mga hindi ka lang dapat maging komportable na ay hindi kasi mag-work yan. Dapat hindi ka mapuno ng alibi tsaka ng mga white lies and reasons not to stop. Diba? Don't give up on your dreams kasi the inner you, for sure, since you're craving for that to happen, your future self is already there. So, you just have to make your present self reach that because you're already there. That desire, continue that. Believe in that desire. Oo, diba? Alam mo, sa totoo lang, sa may mga business, no? Ang pinaka-importante dyan, yung maranasan mo yung hirap. Oo. Yung kumbaga, mawala ka ng... Pampakulay ng buhay yan eh. Oo. Kasi mas naniniwala ko na pag may experience kang ganyan, mas lalo kang tumatatag eh. Totoo po. Na i-correct mo yung mga pagkakamali mo, no? Totoo. Yeah. At saka mas masarap magkwento partner nang galing sa pawis, Tama. di ba? Oo. Na lahat ng paghihirap mo nandun. At saka lahat naman yung kaya na nangyari yan, sa pamagitan din ng ating Panginoon. Yeah. Kasi ginabayan ka. Yeah. Totoo. At naging open ka sa Kanya. All the way. Yes. Nako, maraming salamat sa iyong storya at dahil dyan, tanggapin mo ang paghanga at pagkilala kay Kenneth Francisco para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong February 19, 2026, ganap na alas 4 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Oh, eto para Yan, sa iyo ito. para Chef, sa'yo. eto para sa iyo. Nakita mo naman yung mga researcher namin. Nakita mo yung... At eto pa. Ay, ang bongga. Wait, there's more. Meron pa tayong MX3 para Dito sa iyo. ako, believe. Para sa iyo yan. Ay, baka may gusto kang pasalamatan. Yes, at i-invite mo sila sa Oo, eto iyong na. shop. Para magkaroon ka ng suki. Sige. Mga bagong suki. Yes. Ito yung ating camera para sa iyo.
First of all, thank you DJ Jimbo and DJ Sheena for this opportunity. Thank you Energy FM for having me here. It's such a pleasure to be, to be seated with you guys. Napapanood ko lang na dati. Thank you. So, yeah. I'm Ken Francisco, owner of Cafe Cisco. So, pag nagawi kayo sa Rizal, specifically in Morong or in Baras, or in Morong and Baras, and even in QC. So, yeah, just look for Cafe Cisco. We're known for our best iced Spanish latte. So, I hope you get to try that. Alam mo, maraming mga suki pag mga bandang Rizal, no? Sa Yes. mga Moro. Yung mga riders natin, kadalasan niya, mga umakit siya. Di ba? Invite mo yung mga riders din natin. Grabe sir, grabe yung mga suporta ng mga riders namin. Diba? Lahat ng parts ng Rizal, merong mga Morong scooters, may Antipolo Yan. scooter, Maganda. Binangonan Maganda. scooters. Grabe yan sila, mga Tanay, Cardona scooters, they're Lahat always yan. present. Isang sabi lang dyan, pag kailangan namin ng support or presence nila, andyan sila agad. Yun. O baka may mga gusto ko ring i-shoutout. Oo, shoutout mo na yung mga kaibigan at Oh, yeah. tropa mo. Shout out first of all sa mga students ng Tomas Claudio Colleges kasi 95% of my target market sila talaga. Wow. So if not for them, hindi magtatagal yung business for 3 years. Yay! So Congrats! thank you Congratulations! Claudians. Thank you sa mga staff nila, sa mga teachers, like all of them for trusting, for believing in me. In a sense na I was new to the place. They don't know me, 'di ba? Sino ba naman ako para supportahan ako ng mga taga-Morong as someone na lumaki sa Pasig, 'di ba? From BGC. So wala, hindi talaga malabo. Pero I was so thankful and still surprised up to now na yung support ng Rizaleño or Morongian sa akin iba. So sobrang thankful ako. Yan, Alam mo mabuhay sekreto? Rizaleño. Alam mo sekreto Oo. dyan? Yeah. Kasi napakabait mong tao. Alam mo, Oo. yung mga customer, huwag mo ituring silang customer, ituring mo silang kaibigan mo. Yes. Para Relationship babalik-balik ka talaga, na. Correct. partner, yung Correct. madadala. Correct. Kung na lang jowain mo eh. Charot. O pwede lang. Ayun ako, salamat sa iyo, Chef Ken. Ako, thank you. so ah. much. Thank you, thank you, Chef. thank you. Salamat. Ayun ako mga pangga, isa na namang kwento ng inspirasyon. Talaga namang every Thursday ito mga pangga, ininditahan po namin kayo dahil sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Kada Webes po mapapakinggan nyo na ang kwento ng inspirasyon. Dito lamang po yan sa Believable Stories, hatid sa atin ng MX3. Dito ko believe. Muli po ako po yung Jimbo Labog, Jimbo Licious DJ. Ako ba si Jimbo? At ako ang nag-iisang pabebot na si Sheena. At ito po ang 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy. La, cha, ra, cha, ra. La, cha, ra, cha, ra. La.